Habang siya nahihimbing, naramdaman niyang may kakaiba. Ang kanyang katawan ay tila hindi niya makontrol. Hindi siya makagalaw. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang may aninong nakatayo sa sulok ng kwarto. Yanig Horror Stories. Magandang gabi mga kaibigan. Welcome sa Yanig Horror Stories. Sa gabing ito, ikukwento ko ang isang kakaibang karanasan ng isang lalaki na nawala sa kalye ng Malate. Hindi niya alam ang simpleng paglalakad ay magiging isang bangungot na hindi niya makakalimutan. Kaya't ihanda ang inyong mga sarili para sa kwento ng kilabot na pinamagatang nakakatakot na engkwentro. Naligaw ako at nakita ang isang hindi inaasahang nilalang. Si Marco ay isang ordinaryong lalaki. Palaboy-laboy, naglalakad sa kalye ng Malate habang abala sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen. Walang pakialam sa mga bagay na nangyayari sa paligid. Busy siya sa pag-scroll sa social media. Pinopost ang mga random na bagay at hindi niya napansin na pahaba na ang araw. Sa kanyang paglalakad, ang liwanag ng kalye ay unti-unting nawawala at ang paligid ay nagiging tahimik. Ang mga tao sa paligid ay unti-unting naglalaho, parang pinupulot ng dilim. Ngunit abala pa rin si Marco. Walang ideya na naliligaw na pala siya. Oh, bakit parang walang tao dito? Pagtingin niya sa paligid, napansin niyang madilim na. Hindi na niya makita ang mga tindahan o kalsada na karaniwang dinaraanan niya. Ang mga ilaw ay naglaho na. At ang tanging bagay na nagbibigay liwanag sa kanyang muka ay ang screen ng kanyang cellphone. Napahinto siya, tumingala at napansin niyang wala na siyang ideya kung nasaan siya. Ang paligid ay naging kakaiba. Malamig ang simoy ng hangin at tila may mga mata na nakatingin sa kanya mula sa bawat sulok ng kalye. Ang bawat poste ng ilaw ay nag-flicker. At tila nagiging mas mahaba at mas makitid ang eskinita. Nasaan na ba ako? Bulong niya sa sarili. Pinipilit na huwag magpanik. Habang naglalakad siya, napansin niya ang isang bagay na gumagalaw sa gilid ng kanyang mata. Tumingin siya ngunit walang tao. Napatigil siya. May isang anino, hindi ordinaryo. Tila walang ulo. Tumayo ang kanyang mga balahibo at ang kanyang puso ay bumilis. Wala yun, Marco. Wala yun, bulong niya. Pilit kinakalma ang sarili. Ngunit habang naglalakad siya, mas nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Parang may aninong sumusunod sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok na tila may isang taong humihinga malapit sa kanya. Sa sobrang kaba, bumilis ang kanyang mga hakbang. Napatingin siya sa bawat sulok, ngunit sa tuwing titingin siya, tila may aninong dumadaan, ngunit hindi niya mawari kung saan ito galing. Ang kanyang boses ay halos hindi na makalabas mula sa takot. Sino ka? Sumigaw siya, ngunit walang sumasagot. Habang naglalakad siya, biglang bumagsak ang isang bagay mula sa likod niya. Isang tunog ng mga yapak. Tumingin siya at ang dugo sa kanyang katawan ay nanlamig. Isang nilalang na walang ulo ang dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya. Tahimik, malamig. Suot nito ang puting damit na marumi. Parang ilang dekada nang nakalipas. Si Marco ay naniga sa takot. Hindi siya makagalaw. Parang ang kanyang mga paa ay nakakabit sa lupa. Nakatitig siya sa nilalang. Pilit sinasabi sa sarili na ito'y isang panaginip lang. Ngunit ang malamig na hangin ang kilabot sa kanyang batok at ang tunog ng yapak ay nagpapatunay na totoo ang lahat. Ang nilalang ay dahan-dahang lumapit sa kanya.
Ang bawat hakbang nito ay parang bumabalot sa kaluluwa ni Marco ng takot at pagkabagabag. Hindi na siya makagalaw at ang kanyang isip ay naguguluhan. Diyos ko, ano to? Nang ang nilalang ay ilang di pa na lang ang layo, ipinagdasal ni Marco na sana'y makatakbo siya. Sa isang iglap, parang bumalik ang kontrol sa kanyang mga paa at nagpasya siyang tumakbo. Tumakbo siya ng mabilis, ngunit kahit anong direksyon ang puntahan niya, tila hindi siya makalayo sa eskinita. Ang daan ay umuikot lamang, bumabalik siya sa parehong lugar at ang aninong walang ulo ay hindi nawawala. Biglang tumunog ang kanyang cellphone ng malakas. Ang ilaw mula rito ay nagbigay sa kanya ng konting liwanag at sa hinding maipaliwanag na dahilan, siya ay nakalabas ng eskinita at nakarating sa pangunahing kalsada. Hingal na hingal siya. Pagtingin niya sa paligid, nakita niyang bumalik na siya sa pangunahing kalsada. Ang mga ilaw ng mga sasakyan, ang mga tao sa paligid at ang mga tunog ng malate ay muling bumalik. Bumaling siya pabalik sa eskinita, ngunit ang nilalang ay wala na. Tumunog muli ang kanyang cellphone. Sinagot niya ito. Hello? Nasaan ka na? Alauna na ng madaling araw, bakit hindi ka pa umuwi? Papahuwi na po, Nay. Sorry. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina sa pintuan. Niyakap siya nito, halatang nag-aalala. Ang tagal mo, akala ko kung ano nangyari sa'yo. Ba't ang tagal mo umuwi? Ngumiti si Marco. Pilit na iniiwasan ang kwento ng kanyang naranasan. Wala po, Nay. Okay lang ako. Napatagal lang. Dali-dali siyang pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Binuksan niya ang refrigerator at doon siya natigilan. Ang malamig na hangin mula sa loob ay humahalo sa malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Doon, nakita niya isang bagay na nagpayanig sa kanyang buong sistema, ang ulo ng multo na nakita niya kanina. Nakatingin ito sa kanya mula sa loob ng ref, parang hinihintay siya. Napatumba si Marco sa sahig at ang mga bote at pagkain mula sa refrigerator ay nahulog, nagkalat sa sahig. Ano nangyari? Tumayo si Marco at tumingin mula sa loob ng ref, ngunit ang ulo ay wala na. Tumingin siya sa paligid at sa isang iglap, parang hindi niya na alam kung totoo pa ang kanyang nakita. Wala po, Nay. Natapilok lang ako. Okay lang po ako. Sa isip ni Marco, alam niyang hindi siya mabubuhay ng tahimik matapos ang gabing iyon. Ang imahe ng ulo ng multo ay hindi maalis sa kanyang isipan. Pero pilit niyang inaalis ang takot. Pagkatapos niya magayos ng kalat, umakyat siya sa kanyang kwarto at humiga sa kanyang kama. Habang siya nahihimbing, naramdaman niyang may kakaiba. Ang kanyang katawan ay tila hindi niya makontrol. Hindi siya makagalaw. Binuksan niya ang kanyang mga mata at sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang may aninong nakatayo sa sulok ng kwarto. Hindi siya makagalaw. Para siyang nakakandado sa kanyang kama. Pilit niyang sinisigaw, ngunit walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Mas lalo siyang kinikilabutan habang ang anino ay unti-unting lumalapit sa kanya at ang malamig na hininga nito ay naramdaman niya sa kanyang mukha. Bigla, nagising siya sa isang iglap. Ang araw ay sumikat na. Ang mga busina at ingay ng mga sasakyan sa labas ay bumalik. Napabuntong hininga siya. Pilit inuunawa kung lahat ba ng iyon ay isang panaginip lamang. Ngunit ang takot ay nanatili sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung kailan muling babalik ang anino sa kanyang buhay. Minsan, mga kaibigan, ang pinakamalalim na takot natin ay hindi natatapos sa ating mga panaginip. Ang mga multo ng ating nakaraan o mga bagay na hindi natin kayang unawain ay bumabalik, sumusunod at minsan
dumarating ng hindi inaasahan. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Yanig Horror Stories. Hanggang sa muli, mag-ingat sa inyong paglalakad sa dilim. Yanig Horror Stories.